Magandang araw, class! Ako si Binibining Mislang, ang inyong guro ngayong araw. At ngayon ay matututo tayo ng panibagong aralin. Bago tayo dumako sa ating formal na pagtatalakay ay nais ko lamang na magbalik-aral tayo ng kaunti patungkol sa ating tinalakay kahapon lamang. Okay, class. Ang aking inihandang aktibidad ay kailangan nyo lamang tukuyin kung anong letra ang hinahanap upang mabuo ang mga salita. Ako ay magpo-provide ng katanungan na kung saan ito ay magsisilbing inyong gabay upang masagutan ang mga letrang hinahanap. Okay, so para sa ating unang katanungan, ito ay mga distansyang angular na natutukoy sa silangan at kanluran ng prime meridian. Ito ay ang mahusay, longitude. Para sa pangalawang katanungan, ito naman ang mga distansyang angular na nagtutukoy mula sa hilaga o timog ng equator. Ito ay ang magaling. Ito ay ang latitude. At ang panghuli, ito ay hinahati ng blank ang globo sa hilaga at timog na hemisphere. Ito ay tinatawag na equator. Magaling! So class, bago natin formal na simulan ang ating talakayin ngayong araw, nais ko lamang ipakilala sa inyo ang ating bagong paksang tatalakayin na may pamagat na ang mga rehiyon sa Asya. So class, malalaman natin dito kung sino-sino nga ba o kung ano-ano nga ba ang mga rehiyon na nakapaloob sa kontinenteng Asya. Para sa inyong karagdagang kaalaman, ang Asya ay ang kontinenteng ating kinagagalawan. Naiintindihan ba? Mahusay. So class, ating simulan ang ating pagtatalakay sa mga rehiyon ng Asya sa unang rehiyon, which is ang Gitnang Asya. So, ang Gitnang Asya, sa kontekstong historical, mga taong nomadiko ang naninirahan dito at may malaking bahaging ginampanan sa Silk Road. Naging lunduyan ito ng tao, produkto, ideya sa pagitan ng Europe at ng iba pang rehiyon sa Asya. Ibig sabihin, ang Gitnang Asya ay nagkaroon ng malaking gampanin sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng mga produkto, ideya at daungan. So, dahil dito natin matatagpuan ang Silk Road na kung saan nagsilbing daungan o tulay para sa mga pagpapalitan ng produkto, ideya at mga kasangkapan ng mga tao sa ibang rehiyon at sa ibang kontinente, kagaya ng Europa. So, naiintindihan ba ang ginampanan ng Gitnang Asya? Okay, magaling! Para sa pangalawa, ang Kanlurang Asya. So class, ang Kanlurang Asya ang rehiyong pinagtatagpuan ng hangganan ng tatlong mahalagang kontinente sa daigdig, ang Africa, Asya at Europe. So class, base sa inyo nakikita, ang Kanlurang Asya ay ang nagsisilbing dilaw, may dilaw na marka. At sa makikita ninyo, ito ay nasa dulo ng kontinenteng Asya na nagdudugtong sa mga iba pang kontinente kagaya ng Africa at Europa. Para sa pangatlo, ang Timog Asya. Kadalasang tinatawag ang Timog Asya na Land of Mysticism. Hinduism naman ang pangunahing relihiyon dito. So class, huwag kayo malilito sa kahulugan ng rehiyon at relihiyon. Dahil ang relihiyon, ito ay tumutukoy sa paniniwala ng isang individual. So class, ang
rehiyon, ito ay ang tumutukoy sa lugar o kinagagalawan ng isang individual. So class, bakit nga ba natawag na ang Timog Asya na Land of Mysticism? So ito ay dahil sa naniniwala ang mga tao dito sa Timog Asya sa mga bagay-bagay na hindi nakikita. Kagaya na lamang ng paniniwala nila sa mga tao o bagay na hindi nakikita. So class, halimbawa nito ay ang mga kasabihan na nanggaling pa sa mga ninuno na naipasa-pasa sa mga tao o sa mga bagong henerasyon. Ang pang-apat, ang Silangang Asya. Sa rehiyong ito, umusbong ang Confucianism, Taoism at Shintoism. Alam ko naman na familiar kayo sa tatlong ito. So class, itong sa rehiyon daw ng Silangang Asya ay umusbong ang Confucianism, Taoism at Shintoism na inilunsad ng mga individual na tao, kagaya na lamang ni Confucius sa Confucianism. So class, ang Confucianism na ito ay matatagpuan sa China o China. So, tayo naman ay dumako sa Timog Silangang Asya. Ang rehiyong ito ay nahahati pa sa dalawang rehiyon, ang mainland Southeast Asia at ang insular Southeast Asia. So class, huwag kayong malilito kung ano ang mainland Southeast Asia at ang insular Southeast Asia. Dahil ang pinagkaiba nila ay sa mainland Southeast Asia ay matatagpuan dito ang mga landscape or mga lupain ng malalawak na lupain at katubigan. Samantala sa insular Southeast Asia naman ay dito matatagpuan ang mga volcanoes. And dito rin madalas magkaroon ng volcanic eruption. So class, hanggang dito na lamang. Nawa kayo ay natuto sa ating talakayin ngayong araw. Paalam!